Alright. Once again, welcome po muli mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayon. Pag-usapan po natin ito pong mga DDS vloggers na ito. Lalo na po ito pong Pinas Headline News, na kung saan nga po ay patuloy na nagpapakalat ng fake news tungkol nga po sa Iglesia ni Cristo. Na kung saan nga po ay sinasabi nila na ang suporta daw po ng Iglesia ni Cristo ay nasa suporta na ng mga Duterte, na kay Sara Duterte na daw po ang suporta at dito kay Marcoleta, at hindi na nga daw po sila sumusuporta kay PBBM. Totoo po kaya ito mga kababayan? Itong pinagkakalat nitong headline, itong Pinas Headline News. Ito po mga kababayan, panoorin po natin itong kanilang video. Kinumpirma na mismo ng isang abogado na si Attorney Darwin Cañete ang kumpirmadong suporta ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta, dahil ito sa nasabing naging interview ng Ugat Vloggers kung saan host si Mark Lopez at si Attorney Darwin Cañete, at nang tanggapi ni Congressman Marcoleta ang nasabing interview ng Ugat Vloggers kamakailan lamang, yun pa sa nalabas na kumpirmadong report online ng isang magaling na abogado na si Attorney Darwin Cañete. Thank you, INC. Your member has done you proud. He represents a steadfast adherence to our democratic values and the most sacred tenets of believing in God. Tapos lumabas ang balitang ito at kinumpirma mismo ni Attorney Cañete ay lubos na nisayahan ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga DDS, dahil tila ito na nga ang kumpirmadong report na nagsimula ng kumilos at ang full support ng Iglesia ni Cristo sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. Kung ating matatandaan noong 2016 mga kababayan, ay naka-full support ang Iglesia ni Cristo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa kumpirmadong report na ito ay tila aasahan na natin ang buong Kongreso at ang tila buhayang mambabatas na lagi na nilang pagtutulungan, ibitin at tila atakihin si Congressman Marcoleta at Vice President Sara Duterte. O yan nga po mga kababayan, yung pinapalabas ng Pinas News Headline ngayon, na pinapakalat po nila na ito daw pong INC ay naka-full support na daw po sa mga Duterte, lalo na daw po dito kay Sara Duterte. O dahil nga po ito sa payag daw ni Congressman Marcoleta. Unang-una mga kababayan, marami hindi nakakalam na ito pong si Marcoleta ay isang kaanib sa INC, at marami pong nagtatanong na dahil nga po ito po ay kaanib, ay ito po ay suportado ng INC. Ito po yan mga kababayan. Unang-una, ang INC po ay kapag kaanib ka po sa INC, bawal po ang lumaw ka dyan sa politika. Maigpit pong tuntunin yan. Alam nyo, dito nga po sa amin mga kababayan dito sa amin may humabol na INC. Tumakbo siyang kapitan. O ang ginawa, pinatawag siya. Dahil bawal nga po yan, pinatawag siya. At pinayuhan na huwag na siyang pumasok sa politika. Dahil yan, magugulo lang ang buhay niya. Mapapabayaan niya pa ang paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po ba ang nangyari doon sa kaanib na yun na tumakbo? Hindi siya nakinig. Tumakbo pa rin siyang kapitan. O nung tumakbo siyang kapitan, natiwalag. O sasabihin naman ng maraming magtatanong dyan sa iba, bakit itong si Congressman Marcoleta ay nananatiling kaanib? Ganito po yan mga kababayan. Lalo na po sa mga INC na hindi pa po nakakaalam ng tuntunin, na mga bago pa lang nakaanib.
Kapag ka pumasok ka po sa politika, kakausapin ka na huwag kang tumuloy dyan. Pero pag matigas ang ulo mo, bahala ka, mandidato ka. Sige, pero may kondisyon po dyan mga kababayan. Pagka nanalo ka, hindi ka ititiwalag. Hindi ka ititiwalag pagka nanalo ka. Pero kapag natalo ka, sigurado yan mga kababayan, tiwalag yan. Matitiwalag ka. Natalo ka na, matiwalag ka pa. Ngayon, halimbawa nanalo mga kababayan, ito nanalo lang ang isang kaanib sa iglesia. Kahit nanalo siya, nananatiling hindi niya po makukuha ang suporta ng INC. Hindi po siya suportado sa kanya pong political career. Hindi po siya suportado ng INC. Ayan pong tuntunin. Kaya wala pong pakialam dyan ang INC kay Marcoleta. Kaya sinasabi nung iba, yung nagtatanong, sigurado, ibubuto ito ng INC kung tatakbo itong senador. Unang-una, hindi po yan susuportahan, mga kababayan. Hindi po sinusuportahan ng INC ang kaanib sa INC na lumusong sa politika. Hindi po yan susuportahan. Hindi niya po makukuha ang buto. O ganyan po ang nangyari dito sa amin. Yung kapitan na tumakbo na yon, nakala niya ibubuto siya. Hindi sa binuto, hindi sa binitbit. Ang ibinuto yung kalaban niya. Ang masama, natalo siya. Mabilis pa sa alas 4, walag din siya. O ganyan po yan mga kababayan. Unang-una, itong sinasabi nitong Pinas News Headline. Punta naman po tayo mga kababayan dito po sa suporta na sinasabi nila. Never again, dito nga sa kahit nila kapapasok lang, finish na, INC. Nag-never again na. Kay Marcos, hindi na daw susuportahan ng INC ito pong si Ferdinand Bongbong Marcos. Ito mga kababayan, kung titignan po natin yung history, simula po nung kay Ferdinand Marcos Sr., ayan po ay suportado na po yan ng INC noon pa. Ilang taon po bang naging presidente si Ferdinand Marcos Sr.? 20 years. O kahit kailan hindi po nilaglagyan ng INC. Patuloy na binitbit yan. O ngayon, nung si Bongbong Marcos ang tumakbo, lagi din pong sinusuportahan yan. Kahit nung tumakbo pa lang gobernador yan. Tumakbong congressman, suportado po ng INC yan. Nung tumakbong vice president yan, suportado po yan. O hindi nga lang nanalo dahil dinaya. Hindi po ba, nalingat lang tayo sandali Lamang na si Bongbong Marcos, nalingat lang tayo sandali, nakaidlip lang pagkagising natin. Si Leni Robredo ng nanalo. Matagal ng presidente yan Bongbong Marcos. O kaya nga po yung INC na nasa Mindanao di ba? May mga lugar doon walang boto si Bongbong Marcos, 0. Yung ibang kapatid niya tumawag pa sa Comelec, hinahanap yung boto nila O kaya sinasabi nila hindi na raw susuportahan si PBBM na INC. Yung sinasabi nila nitong mga DDS vlogger, ang suportado na daw po nila si Sara Duterte. Ang tanong, sila kaya ang susuportahan? Isa pa, ang INC po, tumitingin po ito sa sa pamamalakad ng gobyerno. Kung itong si Duterte ay sinuportahan noon, kaya nanalo, pero yung pamamalakad niya hindi naging maganda. Nakita mo naman, nagkandaluko-luko mga Pilipinas. Sa palagay nyo pa, mga kababayan, susuportahan pa kaya ito? Sa INC kasi, pagka hindi maganda ang yung track record sa pagpapatakbo mo sa gobyerno, asahan mo hindi ka na susuportahan. Ang susuportahan niyan yung may magandang layunin, yung may magandang plataforma.
O kaya wag niyo sasabihin itong Pinas News na to, itong mga DDS vlogger na hindi na suportado si Bongbong Marcos. Ang INC po, nananatiling buo po ang suporta dyan kay Bongbong Marcos. Nananatili ang suporta ng INC sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya mga kaubayan, huwag po kayong maniniwala sa pinapalabas nitong mga DDS vloggers na to. Lalo na po itong Pinas News Headline dito po sa YouTube. Puro fake news po ang pinapalabas nito. Ituloy po natin. Padala naman sa atin ng mga mensahe ang ilang mga miyembro ng INC na naka-full support sila kay Vice President Sara Duterte at ang ilan sa ating mga kababayan na labis ang kanilang pasasalamat sa Iglesia ni Cristo at ayon pa sa kanila na ipinadala sa aming team online. Bilang isang miyembro ng INC ay lubos po ang aming galing, oh. sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. Kita niyo mga kabayan, ang galing magpalabas ng fake news itong Pinas News Headline. Alam mo, totoo. Hindi na daw susuporta ang mga INC sa kay Bongbong Marcos. Andaan po natin mga kababayan, lalo-lalo na po sa panig ng mga nasa INC. Ang suporta po ng INC sa gobyerno ng Pilipinas, sa gobyerno ng PBBM ay nanatiling buo. Kaya wag po kayong maniniwala dito sa Pinas News Headline na to. Ilang araw na ito nagpapalabas ng fake news eh. Ano po layunin ng mga DDS vlogger na to? Bakit po iniuugnay nila ang INC lagi? Ang iba po kasi ang ang dating mga kababayan eh. Alam naman po natin na ito pong INC ay isa po ito sa pinaka-ma-influensyang religious group dito po sa Pinas. Alam niyo po kung bakit lagi nilang inaano ang INC? Gusto nilang paniwalain ang tao na ang INC ay ang mga Duterte at sinusuportahan. Kasi po malaki po ang hatak talaga ng INC. Malaki ang impluwensya ng INC. Katulad na lang po pagka naglalabas po ng pagboto. Kunwari ito halimbawa mga kabayan, kunwari itong 2028 eleksyon, sabihin natin tatakbo si Sara Duterte o sino ba yung pwede niyang makalaban. Sabihin natin tatakbo si Rapi Tulfo o kaya itong si Martin Romualdez. Yan ganito ba yan mga kabayan. Kunwari, ang napiling sinuportahan ng INC ay si Martin Romualdez. Nagpalabas po ng ang INC na ang kanilang susuportahan ay si Martin Romualdez. Di headline po yan mga kababayan, putok agad yan sa buong Pilipinas, putok agad yan. Ang gagawin po nitong mga ibang religious group, hihintayin po nila yung announcement ng INC kung sino yung kanilang dadalhin. Kapag halimbawa dinala si Martin Romualdez, siyang dinala. Ano po bang gagawin ng mga ibang religious group? Sasama na rin sila sa ANC. Ang susuportahan na rin itong mga religious group ay si Martin Romualdez na rin ang kanilang susuportahan. Kung baga itong ibang religious group, sasakay sila sa gusto ng ANC na ito ang iboto. Ganyan po mga kabayan, ganyan po kalakas ang hatak ng ANC. Kaya pinipilit po nitong mga DDS vlogger na inuugnay ang INC na sila daw po ang sinusuportahan ng mga Duterte para hatakin po nila. Mahatak nila yung ibang mga religious group. Ganyan po ka powerful ang Iglesia pagdating po sa pagboto. Yung ibang religious group nahahatak. Kasi sila, huwari binuto ng INC itong si Martin Romualdez pagka-presidente, itong ibang religious group, yun na rin ang kanilang iboboto. Ganyan po katindi. Ganyan ka-influensya ang INC. Kaya ito po ang layunin talaga ng mga DDS vlogger para makuha nila yung atensyon ng ibang religious group. Ibang mga botante, pinapaniwala nila na ang INC ay suportado ang mga Duterte. Pinapaniwala nila na ang INC ay
hindi na sinusuportahan ang Marcos administration. Ayan po ang gusto nilang palabasin. Nililin lang po nila ang mga taong bayan. O kaya po sa mga nanonood, ito po inuulit ko. Unang-una, isip po, hindi po nakikialam dyan sa politika. O, wala pong pakialam dyan ang INC dyan kay Marcoleta. Hindi po porket INC po yan, hindi po yan sinusuportahan si Marcoleta. Ayan, para sa ibang mga nagtatanong. O, mayroon kasi ako napanood kanina sa TikTok mga kababayan. Ito si Marcoleta, sigurado ibubuto ito ng INC, sabi ng isang vlogger. Unang-una, hindi po ibubuto yan kahit INC yan, hindi po sinusuportahan yan si Marcoleta. Kaya fake news po yan mga kababayan, yung pinapalabas ditong Pinas News Headline. O mga kababayan, hanggang dito na lang po tayo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga video reaction na ating pong i-upload dito sa Nards TV 51. Mundo'y nagtiwala